Ang naging buhay ko buong high school ay inom, barkada, droga, riot at may konting pag-aaral. Hindi rin ako umuwi na bahay minsan isang buwan o mahigit. Honestly, ang mga magulang ko ay talagang halos sumuko na sa akin. Sabi pa, tanggap na nila kung anong mangyayari sa akin. Kumbaga, nire-ready na nila ang sarili nila tanggapin kung anong mangyayari sa akin. Sabi pa ni mama sa akin dati, na maghihintay na lang sila nang may pumunta sa bahay. It's either police, dahil nakulong ako, ospital, dahil nasaksak ko na baril, morgue, dahil end of the story na. At si Loren Jogue, dahil nasa PBB na ako. Honestly, tatlong barkada ko namatay, pinatay. Tapos yung iba, nakulong hanggang ngayon. 3 years after I graduated high school, God made His first move sa buhay ko. Nagpadala siya ng isang friend na magiging instrumento upang makilala ko si Lord. It was a mini reunion with my high school batchmates at nagkita ulit kami ng Christian ko na classmate from first year to fourth year. Maganda po siya. So in short, alam niya ang kakulitan ko. Kaya ayaw niya sa akin at kalaban niya ako dahil bad boy daw ako. So after sa gathering namin, hinatid ko siya sa kanila dahil medyo malayo yung bahay nila, palitan ng number, and eventually we became friends. And after a couple of days of communicating, Andy Cole, and text, naging kami, naging girlfriend ko siya. And since Christian siya, in-invite niya ako na mag-attend sa church nila. So sabi ko pa naman sa mga barkada ko, na never talaga ako mag-attend sa Hallelujah, Hallelujah na yan. Yung alive, alive. But again, if it's God's plan, wala ka talagang magagawa. So I attended, pero laging hangover, minsan nakainom, bangag, alam mo yun. So nagtuloy-tuloy ang pag-attend ko. Fast forward again, nag-abroad si girlfriend. Nasa abroad kasi mama niya. And after 10 months, gusto niya akong sumunod sa kanya dito sa abroad. Kasi nami-miss daw niya ako. So actually nung una, ayaw ko kasi comfort zone ko yung Pilipinas. But again, iba ang plano ni Lord. Nakalusot ako sa immigration, nakahanap ng trabaho. After a month, bilang isang kargador sa isang warehouse dito sa Abu Dhabi. So nagtuloy-tuloy ang pag-attend ko sa church pero never ako nagpabaptize. At hindi rin ako active. Never ako tumigil sa pag-iinom. Andun pa rin yung bisyo. Nagtuloy-tuloy po kayong set up, simba minsan, inom lagi. Pero unti-unti ko lang na-realize na wala talagang blessings. Nagpipray ako pero walang nangyayari. Kumbaga parang laging may hindrance. Pero deep in my heart, gusto ko lang tumigil. Pero ayaw ko siya kasi reluctant pa rin ako. Nilalabanan ko siya kasi nag-i-enjoy ako sa pagtatagay, lalo na pag masarap pang bulutan. So again, iba ang plano ni Lord. Hindi ko alam, yung friend ko na yon na nag-invite sa akin, na ginamit ni Lord para makilala ko siya, na naging girlfriend ko na, ay continuous na pinapipray ako araw-araw hanggang sa pagtulog. And guess what? After years of praying, bigla ko na lang na-realize na kailangan ko nang magbago at tanggapin si Jesus as my personal Lord and Savior. September 23, 2019, nagbabaptize po ako dito sa church na to, sa Life Harvest Church, Abu Dhabi. And since then, no turning back. 180 degrees nagbago sa buhay ko. Nagtuloy-tuloy ang pag-serve ko and proud to call myself a Christian. At yung dating Jason na pasaway, pasagolero, mabisyo at masakit sa ulo, LG leader na ngayon. Manalo pa ng LG leader last year. Malay mo isang pares ngayon. Salamat sa isang friend na nag-invite sa akin para makilala ko si Lord. Si friend na hindi ako sinukuan, hindi napagod, at lalong-lalo na hindi ako pinitawan hanggang mawin niya ako kay Lord. Kaya mga friends, kung may invites man po kayo, huwag niyo pong sukuan yan, magbabago din yan. So that friend na ginamit ni Lord para makilala ko siya, na naging girlfriend and later on became my wife. Her name is Maya. And this is my journey to Christianity. Hindi po ako proud sa karanasan ko, but I am proud na nagpasan ko yon and God changed me to be a better person I am right now. Nakakala ng iba, imposible. Pero kay Lord, nothing is impossible. So pilitin po natin maging mabuting tao at laging piliin si Lord. At tanggapin siya as our personal Lord and Savior. Libre po yun, walang bayad, pero laging may sukle. Yun yung blessings and salvation.